hindi lang pala bata ang nangungupit, pati pala mga misis nangungupit. Sabihin ko sa katabi mo, hindi ko yung ginagawa. Hindi ko yung ginagawa lang ko sa Pagdating sa ating pong pagbasa, hindi lang pala tao ang pinanggagalingan ng pagkakasala. Sabi sa ating pagbasa, kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng pagkakasala, anong sabi? Putulin. Literal bang puputulin? Siguro kung niliteral yan na ang ating kamay pag nagkasala, puputulin, siguro yung preacher dito pag nagtotok, hindi nakahawak sa microphone, nakalagay lang sa stand kasi walang kamay. Hindi po literal. Pero ang tanong, ano ba ang mga pagkakasalang nagagawa ng kamay? Nasa gobyerno. Binabago yung numero ng pera. Di ba nandadaya ng amount, nandadaya ng pirma, nangungupit. Ano ang kinukupit? Eh di salapi, pera. Nangungupit sa asawa. Nangungupit sa anak. Anong sabi ng Biblia? Ang pagkuha ng anak sa magulang, sa mabuting paraan, ay katumbas ng pagnanakaw. Lalo pa kapag may tindahan yung magulang. Pag pinagbantay mo yung anak, naubos yung tinda. Sabi ng anak, naubos yung paninda. Siguro dami nating benta. Nung tinignan yung lagayan ng pera, wala namang benta, naubos yung paninda. Nangyari. Kasi yung anak na pinagbantay, may magnet ang kamay. Kapag humawak sa perahan, pag inalis yung kamay, may nakadikit na 50, nakadikit na 100. O, diba? Sabihin nyo sa mga anak ninyo, kung meron kayong tindahan, visit ang pangungupit sa isang negosyo. Lalo, negosyo ng inyong pamilya. Visit yun. Tanong, bata lang ba nangungupit? Paano yung mga misis? Habang natutulog si mister, nakasabit yung pantalon sa likod ng pinto. Ginapang! Binawasan ng 100, yung nasa pitaka. Ang tawag doon, pangungupit. Diba? See, minsan, hindi lang pala bata ang nangungupit, pati pala mga misis nangungupit. Sabihin ko sa katabi mo, hindi ko yung ginagawa. Hindi ko yung ginagawa lang ko sa Bakit? Kasi pagkakuha mo, saka ka na nagsabi, Darling, muha nga pala ako ng 100 kanina habang tulog ka. Diba? Nagpaalam. So, ginagawa ng kamay. Kung ang kamay ang nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin. Kung ang paa ang nagiging sanhi ng pagkakasala, putulin. Sabi ng ating binasa. Bakit? Kasi ang ating mga paa, kung saan-saan tayo dinadala na hindi ka lugod-lugod sa Diyos. Pag sinabing putulin, hindi literal na puputulin, kundi pipigilan, hihinto, ititigil yung mga bagay na pinupuntahan, katulad ng ginagawa ng kamay, ititigil yung mga ginagawa ng kamay. Dito pa sa ating pagbasa, binabanggitin yung mata. Kung ang mata mo nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin. Mas mabuti pang wala kang isang mata kaysa mapunta ka sa apoy ng impyerno. Mas mabuti pang bulag ka na mapunta sa karera. Ganun pala ka-importante yun. Lalo itong ating mata, mga kapatid. Ang daming nakikita mga kapintasan. Pagising na pagising pa lang, ang dami na nakikita ko na. Pag lumabas ng bahay, ang dami na nakikita ko na. Lahat na lang sinisisi. Lahat na lang may pintas. Kaya itong mata na ito, kung ito ang pinanggagalingan ng pagkakasala, sabi dudukitin daw. Titigil. Ngayon, hindi nabanggit sa ating pagbasa yung bibig. Diba? Pero, ipinapahiwatig na din sa ating pagbasa kung may mga taong pinanggagalingan ng pagkakasala sa ating katawan, sa ating katauhan, ay may pinanggagalingan din ng pagkakasala. At bibig minsan pinanggagalingan ng pagkakasala. Hindi nyo ba napansin? Minsan ang mag-asawa, bago matulog, nagkwekwentuhan yan ang saya-saya pa
Pero hanggang tumatagal ng kanilang kwentuhan, nagiging magkalaban, nagiging magkagalit. Tika muna, kanina masaya tayo nagkikwentuhan, ngayon magkagalit tayo. Kasi habang kayo nagkikwentuhan, may nabanggit kang salita na hindi niya nagustuhan. Na ngayon kinontra niya. Kaya yung simula ng inyong usap na masaya, nagtapos na nagkatalikuran bago matulog. Taliwan. Isa sa gawain din yun. Ang saya-saya. Pero na mag-uuwian, mga inis na sa isa't isa. Bakit? Kasi may nabanggit yung bibig, yung dila ng mga salitang pinanggalingan ng ikinaiinis ng kanyang kapwa. Kaya anong sabi? Putulin, tigil. Kung wala ka rin lang namang sasabihin maganda at makatutuwa sa isang tao, di wag ka na magsalita. Less talk, less mistake. More talk, more mistake. No talk, no mistake. Kaya para hindi magkasala, di wag na tayo magsalita. Huwag na natin sabihin, kung hindi niya ikatutuwa, di wag na natin sabihin. So, pinanggagalingan ng pagkakasala. Ano yung una? May kapangyarihan ang pangalan ng Panginoong Hesus. Pangalawa, sanhi ng pagkakasala. Thank you all for watching this here video.